Good morning, brothers and sisters in Christ, and also to those who are watching us via live streaming. Imagine, just imagine, Jesus is talking to you now, and He asks this question to you. Bakit nga ba mahal kita? Imagine yourself in front of Jesus Christ and He asks you these questions. Bakit nga ba mahal kita? Anong meron sa'yo na lahat gagawin ko maging masaya at malaya ka lang? Sukdulang iaalay ko ang buhay ko, maligtas ka lang. Kahit hindi ako ang priority mo, andito lang ako. Tapat, naghihintay, magtitiis para sa'yo. Ano kaya ang inyong maisagot? Ano ang inyong pwedeng isagot sa kanyang sinabi? Meron ba o wala? Meron? Meron, wala. Hindi nga kayo sigurado eh. Kung mahal na mahal nyo ang isang tao, di ba? Pag tinanong kayo, bakit nga ba mahal kita? O, for example, sa inyong mga asawa, may mga asawa dito, tinanong kayo ng mister ninyo, bakit nga ba mahal kita? Sasabihin mo dahil magaling ako magluto, maganda ako, mabait ako, kaya kitang alagaan. Mabilis nating sagutin, di ba? Pero pag si Jesus ang magtanong nito sa atin, ano ang pwede nating isagot sa Kanya? Straight from the heart. Kayo sa buhay ninyo, sa buhay pananampalataya, ano ang inyong pwedeng isagot sa Kanya? Straight from the heart. Sabihin nyo ba, Lord, nagsimba ako araw-araw. Mahal din kita. Sa anong paraan mo ako minahal? Ay pag si Jesus, nakikita niya kung ano ang nilalaman ng puso natin, di ba? Tama, mali? Nakikita niya, tapos sasabihin mo na, mahal kita, Lord, sa paraang kaya ko. Sa paraang kaya mo, nagpatawad ka ba sa nakaalitan mo? Ang bilis mong magalit? Ang iyong tainga ay nagbingi-bingihan. Tapos sasabihin mo sa akin na, mahal mo ako? The book of Psalm chapter 8 verse 4 says, what is man that you care and mindful for him? Anong meron sa atin na kaya niyang magtiis, kaya niyang mag-alay ng kanyang sarili, naghihintay sa ating kusang pagbabalik sa Kanya? Wala tayong maisagot. Straight from the heart, di ba? So magpatuloy siya sa pagsasalita. Ako na lang ang sasagot. Wala ka rin palang masabi. Or kung may sasabihin ka, sasabihin mo siguro sa akin, malay ko sa'yo, Lord. Choice mo yan eh. Na mahalin ako at ialay mo ang buhay mo para sa akin. Sasabihin niya sa atin, mahal kita dahil ito ang sinisigaw ng puso ko. Mahal kita kahit sino at ano paman ang iyong pinagmulan at nakaraan. Mahal kita ng buong buo, wagas,
at walang makahahadlang nito. Ipaglalaban ko ito, magdusa man ako. Tandaan mo, walang hanggan at habang buhay kitang mamahalin. The heart of God. This is the message of the Sacred Heart in this season of Lent. Friday after Ash Wednesday. 2 days after. Sana mapagnilayan natin na hindi lang vain show off, hypocritical show of our faith. Sana may puso ang ating ginagawa in our journey of faith in this season of Lent. The heart of God, His invitation for all of us that we should have a heart that seek the lost, the least, and the last in the society. Yung mga kapatid natin na nangangailangan ng kalinga, hindi lang sa material na bagay, na maglaan tayo ng puso at panahon para sa kanila. A heart that chooses to win rather than losing someone we love. A heart that knows how to fight with faith rather than losing our heart because of our hurt, our pain and struggles in life. Pag nilayan natin ang ating buhay sa kasalukuyan, kung tayo ay nababaon sa sobrang hagupit ng pagsubok sa buhay, kawalan, pighati, sakit, at kung ano pa mang pagsubok, choose the heart who is firm and always faithful to God. Fight for it, win it, and do not lose your hope. Wag na wag kayong mawalan ng pag-asa. I myself is a testament of that fight and winning. I've been through this kind of life for 2 years already. Day and night in pain, discomfort, limited. But it doesn't stop me to go on with my fight. Together with you, people of God, praying for us. Alam niyo yung naihatid ng inyong mga panalangin? It's always make people fight, fully nourished in faith. Yung motivation, nandun eh. Ramdam na ramdam mo ang dasal ng mga taong nagmamahal sa'yo because every day of my life, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ko even though I'm struggling. At hindi yun ang maging dahilan para susuko ako at tapusin ang laban na to. Tuloy ang buhay. Winning, conquest, still going on until the day that God will claim my last breath. A heart that shows mercy and practice justice. God is a merciful God and He is just. Fasting, yes, we can do it. But the heart, the essence of fasting is the work of mercy. Clothing the naked, feeding the hungry, visiting the sick, visiting those who are in prison.
Lahat yon. The corporal works of mercy. God favored those who work straight from the heart rather than vain show of faith. It's fleeting reality. Hindi yon authentic. A heart that forgives and wants to be forgiven. A humble and contrite heart. Selfless and endless show of affection, of love. Ito yung invitation ng Panginoon na nagmamahal sa atin in this season of Lent. He wants all of us to have a heart like Him. Na pag tinanong niya tayo, I guess we can answer Him, Lord, teach me to love like you do. If we can do it, if we can have a heart like of God, a heart that shows endless and selfless mercy and justice, then we have a fruitful, meaningful, and spirit-filled journey of faith in this season of Lent.